Hello Scorpio! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang feelings mo, ang feelings ng person mo. Alamin din natin ang relationship at saka kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 8 of Swords, ito yung feelings mo. Ang ibig sabihin nito, ang ilan sa inyo, feeling mo, may sitwasyon na hindi ka na makakatakas. Or yung bang hindi mo nagagawa, yung wala kang kalayaan sa mga decisions mo at saka sa mga bagay na gusto mo na mangyari or gawin. At ang advice ng card na ito ay harapin kung ano yung kinakatakot mo kasi makakaalis ka naman sa sitwasyon na mahirap. Wala naman kasing problem na nag-i-stay, maliban na lang kung pahihintulutan mo. Knight of Cups, 5 of Wands. Ang ibig sabihin ng card na ito ay kailangan pairalin mo yung emosyon mo sa bawat decisions mo. Kasi yung nararamdaman mo ang magiging batayan para malagpasan mo yung mga challenges o kaya yung mga hadlang na nangyayari sa buhay mo. Pero syempre guys, hindi naman palaging emosyon yung kailangan pairalin. Gamitin mo rin yung isip mo sa mga tama na desisyon. At yung pagiging patas. Lalo na kung patungkol sa karapatan. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng cards na ito, kung meron ka pang problemang kinakaharap sa ngayon, huwag ka munang mag-entertain ng potential person. Mas makakabuti yung harapin at saka solusyonan yung personal na problema. Kasi hindi makakabawa sa problema mo yung potential person. Makakadagdag lang. At sa ilang single naman, may mga potential person na nagkakagusto sa iyo. Maybe ang ilan lantaran, yung iba naman hindi pa. Sa mga nasa relationship, maayos yung relasyon nyo ng person mo na kayong dalawa lang. Pabor yung cards. Ang nagbibigay ng problema sa relasyon nyo, maybe yung family ng person mo or third person. Ang ilan kasi sa inyo, nandyan yung inggit, selosan, at saka maybe kasama nyo ng person mo, yung family mo or family niya. At ang advice ng cards ay huwag kang padala sa galit. Kailangan i-control mo yung emosyon mo at mag-usap kayo ng person mo ng masinsinan. Kasi ang pinupunto ng mga cards ay yung pagbawas ng problem. Hindi yung pagdagdag, kaya pinapakalma ka kung hindi na makakalma yung iba. Medyo mahirap ito guys, pero makakabuti sa iyo. Energy Healer. Ang ibig sabihin nito ay paghilumin mo kung ano man yung sugat na nasa puso mo para ganun din ang maibahagi mo sa iba, ang healing. Yung feelings naman ng person mo ang alamin natin. Pero ikaw na bahala magpalit kasi baka yung person mo yung nababanggit ko sa naunang cards. Tapos ikaw pala tong sa pangalawa. Ikaw na lang bahalang tumukoy. 7 of Wands. Ito yung feelings ng person mo. Mukhang alam naman niya na meron talagang problema sa paligid niyo. Maybe dahil sa ang person mo, hindi niya alam kung sino yung nagsimula. Kumbaga yung kaaway, invisible or nagpapanggap. Ipinapakita rin na gusto niyang protektahan yung sarili niya sa mga hadlang.
At ang advice ng card na ito ay huwag mong maliitin yung kakayahan ng person na akala mo pwedeng mapagkatiwalaan. Kasi dito nasusubukan yung pagbabantay mo sa sarili mong karapatan at ang katatagan mo. Ito yung cards ng person mo. Parehong naka-reverse. The Empress, Two of Wands. Sa mga cards na ito ipinapakita na importante rin naman yung material at saka yung harapin yung mga responsibilidad mo. Pero syempre, bigyan mo din ng atensyon yung ibang area ng buhay mo na unti-unting nasisira. At ang advice ng mga cards, planuhin mo na maigi yung buhay mo, lalo na para sa pangkabutihan. Para sa ikakabuti at ikakatahimik ng mga taong nasa paligid mo. Magtiwala ka sa kakayahan mo at saka kailangan ng effort kasi ma-achieve mo naman lahat ng gusto mo. Ayusin mo lang muna yung problem na ikaw yung solusyon. Sa mga single, ang advice ng mga cards, ipakita mo yung totoong ikaw kasi marami kang magandang katangian na magugustuhan ng iba. At saka sabi nga nila, 'di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kailangan ng pagkilos kung gusto mo ng love life. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, hindi mo kailangan maghari-harian sa relasyon nyo ng person mo. Kasi yung person mo okay naman siya. Kasi ang ilan sa inyo, yung person mo pa ang mas mapagkakatiwalaan kaysa sa ibang taong nakapaligid sa iyo. Kaya sikapin mo na magkaroon ng connection sa person mo kahit na nagkakaroon kayo ng iba't ibang problema. Kasi kayong dalawa lang naman yung magkakatulungan. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship na kikitaan mo siya ng weakness, ganun ka din naman. Pareho kayong may pagkakamali. Kasi relasyon nyo yan. Kapag nasira, pareho kayong responsable. Ayan, connected din. Support team. Ito yung ibinibigay na sign ng angel mo or ng guide mo na meron kang team na yun yung dapat mong suportahan. Na kaya din suportahan kung ano yung mga decisions mo na magiging isa yung layunin nyo. Tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Alamin naman natin yung patungkol sa relationship nyo. Babanggitin ko na din yung patungkol sa career, financial at health. Ace of Pentacles, Two of Cups at Page of Cups. Pinapaalalahanan ka ng mga cards na ito na kailangan ng balanse, healthy balance sa material at saka sa emosyon. At saka binibigyan kayo ng advice ng mga cards na ito na may mga issue sa buhay na hindi naman kailangan bigyan ng atensyon or hindi na kailangan palakihin. Sa career, very positive ang mga cards na merong improvement at saka kung naghahanap ka ng trabaho, malapit mo na itong mahanap. At ang advice ng cards sa career, kung paulit-ulit na lang yung ginagawa mo, hindi ka natatanggap sa trabaho, maybe ang swerte mo wala dyan sa malapit, nasa malayo. Matutong makiramdam kasi ang ilan sa inyo sa career at financial, maganda yung magiging pasok. Mapapabuti na yung career o kaya business. Kaya kailangan ng balanse kahit na nagiging maganda yung takbo ng career mo or financial. At sa health, ang advice ng mga cards, ang ilan sa inyo, meron kang sakit mula pa nung pagkabata mo. Maybe alam mo na ito or matutuklasan mo pa lang. Hindi ito yung ending, kundi binibigyan ka ng warning na bigyang halaga ang kalusugan mo. Sa mga single, nakatatlong cards ka na magiging pabor ang kapalaran mo ngayon patungkol sa love. Kasi may potential person na magpupuno ng kakulangan
or hinahanap mo sa isang relasyon. Sa mga nasa relationship, 3 cards na ang nagsasabi na mas lalong magiging committed at magsisimula muli ang relasyon nyo ng person mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship magkakaroon ng baby o kaya yung magpapakasal na kayo ng person mo, may mga celebration na ipinapakita na mas lalong positive na para mas maging close kayo ng person mo. Itong additional card na 10 of Wands, ang ibig sabihin, kasi marami ng challenges na nangyayari sa buhay mo. Pero kailangan mo pa rin magpatuloy, lakasan ng loob at kailangan ng pasensya para matupad mo yung mga pinapangarap mo sa future. Itong The Chariot, pinapaalala sa'yo na ang bawat buhay natin hindi palaging may rainbow o kaya butterflies. Kumbaga, yung mga challenges na darating sa'yo ay kayang-kaya mo nang harapin. Dahil sa pagkakaroon ng maturity, alam mo na kung paano ma-overcome ang problems mo. Itong The Devil naman, hindi siya negative, kundi binibigyan ka ng advice or paalala na labanan mo yung mga negatibong emosyon or naiisip. Pinapaalala sa'yo ng card na ito na mas piliin ng katahimikan kesa sa tensyon. Kasi paulit-ulit na yung mga cards na hindi lahat ng labanan kailangan susugurin. At saka guys, kahit sa mga huling cards mo pinapakita na meron talagang magulo sa relasyon nyo. Kaya mas panatilihin yung love sa relationship. Or kung single ka, pahalagahan ang sarili. Marami nga po pala salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 777. They want to give you an assurance that whichever path you take, know that you are guided. Affirm, your romantic life is going to bloom soon. You will have your soulmate and life will be filled with happiness and love. Type yes if you are ready. Affirm, the universe is sending you a partner who will spoil you with respect, loyalty, honesty, affection, and unconditional love. Say yes if you are ready.